kahit malinaw na may ilan sa kanila na ayaw nang gamitin ng apelyido niyang Valdivia. Hello mga stories, welcome back sa Random Reaction Podcast dito sa ating channel mga stories. Pala si Martin, for today's video, medyo mabigat pero kailangan natin pag-usapan itong topic na to. Nang walang paligoy-ligoy, walang pabebe at walang pagpapanggap sa video na ito. Okay? Ngayon mga stories, usapang Dennis Padilla at ang patuloy niyang pag-asa na sana na magkaayos pa sila ng mga anak niya. Kahit malinaw na may ilan sa kanila na ayaw nang gamitin ng apelyido niyang Valdivia. Okay? Yung kanyang surname. At sa totoo lang mga stories, dito pumapasok ang isang tanong ng maraming tao ang gusto talagang iwasan. Sapat ba ang pagiging ama sa dugo ng kulang naman sa gawa? Well, simulan na natin ito, okay? So, ayon sa report sa Radar PH, nananatiling hopeful si actor/comedian Dennis Padilla na balang araw ay magkaayos din sila ng kanilang mga anak, Kahit piliin ng ilan sa mga ito na wag nang legal na gamitin ang apelyido niyang Valdivia. Okay. Sa media mga stories, inamin ni James na masakit ang sitwasyon pero pinipili raw niyang harapin ang mga pagsubok niya ng may pananampalataya, dignidad at tapang. Ito sabi niya dito, well, ganun naman talaga abang tumatawid ka sa mga pagsubok, kailangan tawiran mo lang siya with dignity. Tawiran mo lang siya ng buong tapang. Sigurado akong naglabas naman ng Panginoon kung ano ang laman ng puso mo. Yung pahayag na ito ay lumabas matapos ang recent legal petition ni Claudia Barreto para alisin ng Valdivia sa kanyang pangalan. Matatandang si Julia Barreto ay nagsampa rin ng kaparehong petisyon noong 2015. Okay? Para nilang piniling gamitin ang apelyidong Barreto na mula sa kanilang ina na si Marjorie Barreto. So kabila nito, sinabi ni Dennis na adults na ang kanyang mga anak at kaya na nilang magdesisyon para sa sarili nila. Sa kanya, ang kaligayahan ng magulang ay nakasalalay sa kaligayahan ng anak, anuman ang sitwasyon. Dagdag pa niya, umasa pa rin siya na sana bago pa mag-September, as of recording, nasa katapusan na tayo ng July. Pero itong video na to, sa napanood nyo, ay nasa August na, So, 1 month to go na lang yung September, ay makausap man lang niya ang kanyang mga anak. So, hililing niya na sa publiko na respetuhin ang iba't ibang opinion tungkol sa family matter nila. Itinanggi rin niya na paggamit niya ang mga social media para maparinig sa kanyang mga anak. Ayon sa kanya, simpleng greetings at good wishes lang naman daw ang laman sa kanyang mga post. Nauna yung binahagi na ni Dennis sa Instagram ang kopya ng court petition ni Claudia tungkol sa pagtanggal ng apelyidong Valdivia. Okay. Kahit nalungkot siya, sinabi pa rin niyang hindi magbabago ang pagmamahal niya sa kanyang At syempre, maraming netizens na nagbigay ng mga reactions, Sabi daw, ang pagiging ama ay wala yan sa dugo, nasa pag-aaruga ng anak at pagiging father figure. Nagsabi, let it go man, tanggapin mo na lang once na maging parte ng buhay nila, just pray for their success na lang. At isa pa rin nagsabi, ayaw nila sa apelid mo, yun lang yun. At meron din nagsasabi na, nung una, naawa pa rin siya kay Dennis, pero ngayon, naintindihan niya kung bakit galit na ang mga anak nito. Dahil para mapansin, mapahiya, paumano ang mga anak para siya yung lumalabas na kawawa. May isa pang nagsasabi, you always play victim and manipulate your children. You cause too much trauma. So, yan yung mga
kaubuan ng usapan nito sa mga video na ko. Ngayon mga stories ito yung prank natin take mo. Una sa lahat masakit talaga para sa isang ama na ayawan ng sarili anak ng apelido niya. Well, mga stories huwag tayong makapagpungwari dito sa video na to. Huwag tayong makapagpungwari sa mga community natin. Kahit sino man yan Kahit ikaw, o siya, ako, sabihin natin meron akong anak, tapos inayawan niya ako. Masakit sa akin yun na parang tatanggalin mo yung apelido, mapupunta sa, let's say, apelido ng yung kanyang ina, masakit sa akin yun. Huwag tayo magkungwari dito, okay? Hindi malit na bagay yun, okay? Hindi yan simpleng paperwork lang ito. Ito ay symbol kasi yan. Ibig sabihin, mas malalim na dahilan kung bakit gustong putulin o ilayo ang isang pangalan sa sariling identity. Okay? Wala tayong gagawa kasi kanila din, okay? Pero ito yung problema mga stories, Kapag umabot sa puntong ayaw nang dalhin ang anak ng apelido mo, hindi na yan simpleng tampuhan. Ito'y resulta na yan sa matagal na sugat o yung parang matagal na hiwa na mahirap gamutin or mahirap hilumin, di ba? At dito na akong diretsahan dito, hindi pwede lagi na lang nasasaktan ako, umaasa ako, mahal ko ang mga anak ko kung hindi naman masasagot ng malinaw ang mas malaking tanong na nasaan ka noong kailang kanila, 'di ba? Kasi ang pagiging tatay hindi yan title lang Okay? Hindi yan apelido lang, hindi yan DNA test lang, at lalong hindi yan social media post ng happy birthday anak o Merry Christmas. Hindi ganun. Ang pagiging ama, built yan sa presence, consistency, suporta, disiplina na may pagmamahal, at especially accountability. Kung kulang ka sa mga basic na yan, huwag kang magulat kung paglaki ang mga anak mo, hindi nila mararamdaman ang emotional connection mo. O emotional connection sa'yo. Okay? Pangalawa, ito to be fairness don't get me wrong sa itong ditong opinion ko dito, May part na natama si Dennis sa isang punto na adults nga mga anak niya. Okay? At may karapatan sila magdesisyon. Okay? Yes, totoo naman 'yon. Walang tayong pagtatalunan dito. Okay? Pero ang hindi dapat i-miss dito ay ang ganitong klaseng desisyon ng anak, legal is lalo na sa legal, na pagtanggal ng apelido. Hindi yan basta trip lang yun, Hindi yan basta trip lang yan. Hindi yan dahil bad mo sila isang araw na parang sabi yung burkit na ayaw ko na sa'yo, tanggalin ko yung aking apelido mo, ganun. Gusto ko yung apelido ng nanay ko, or sino man. Hindi yan dahil na brainwash lang sila. Okay? Hindi yan simpleng aratihan. Okay? Usually, mga ganitong desisyon from years of emotional distance, unresolved pain, at pakiramdam na mas connected sila sa taong tunay na present sa buhay nila. So, at kung malapit sila sa apelido ng nanay nila, malamang dahil doon nila mas naramdaman ang aktwal ng pagpapalaki, hirap, at sakripisyo, Pangatlo, ito yung tungkol sa social media, Sinasabi ni Dennis na hindi siya nagpaparinig, Yes, okay, fine. Hindi siya magpaparinig, okay, sige. Pero baka sa isip niya, hindi, okay? Baka sa tingin niya, harmless post lang yun, di ba? Pero sa panahon ngayon, mga stories, hindi lang intention ang importante dito. Impact ang madadali dito.
impact ang maging ano yan. Kasi mga stories, no, sabihin mong simpleng post lang yan, kung may history na ang family conflict, no, at lalo na kung private matter man to, okay, ano man public post, pwedeng mabasa ng taong bilang drama, paawa, o pressure, okay? Yan ang reality dito. Lalo na if celebrity ka, hindi lang, let's say, kung hindi, celebrity, pwedeng public figure, or sabi influencer ka, di ba? No? Minsan, ang pinaka-mature na move dito ay hindi pagpo-post ito. Hindi pag-iingay, hindi paglalabas sa court petition, no? Kundi pananahimik sa tunay na private effort sa reconciliation. Kung sa, kasi kung sincere ka sa gusto mong ayusin, no? Dapat less audience, more action, di ba? Yun. Pangapat, ito yung pinaka-importante dito, no? Ang respeto ng anak hindi ini-impose, ini-earn yan. Okay? Tandaan nyo yan. At maraming magulang na ayaw na tanggapin yan. Feeling nila dahil magulang sila, automatic may utang na loob, automatic may access, automatic na mapapatawad. Okay? Hindi ganun kasi, hindi ganun yun, okay? Yes, oo. Yes, magulang ka. No? Pero kung nakasakit ka, nagkulang ka, okay? Nagkulang ka o nadudulot yung mga trauma, hindi mo pwedeng diktahan ang healing timeline ng anak mo. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na yung matanda na kayo, move on na, ganito. Hindi ganun kadali yun, okay? Hindi yung parang simple na yung parang, let's say yung, magjowa kayo, nag-break kayo, move on na, hindi ganun. Pero dito, yung sa mga traumatic experience yan, hindi ganun kadali yun, hindi yan kasimple, ha? Ang sulat ng galing sa magulang, no? Ibang klaseng sugat yan. Kumpara sa ibang yung sinutukoy ko na magjowa kayo, nag-iwalay kayo na okay, move on na, ganun yung sakit nga, move on na. Ito, magulang Ibang klaseng sugat to. Kasi at minsan, kung gusto ng anak magpatawad, no, hindi ibig sabihin hindi ibig sabihin na gusto niya rin niyang ibalik ang parehong relasyon. Okay? At ito pa mga stories, mahalagang marinig ng ito sa maraming tao dito o sa mga stories o ibang mga mamamayan dito, no. May mga anak na pinipili ang distance na hindi dahil masama sila. Okay? Kundi dahil yun ang paraan nila para protektahan ang peace nila. Okay? At kung yun ang pinili nila, masakit man, okay, kailangan natin respetuhin iyon. Okay? Panglima, para maging fair tayo dito mga stories, di rin tama sa lahat ng ibuhos lang kay ni Dennis na parang alam natin ang buong kwento. Okay? Alam ko naman na yung mga recent posts, yung mga latest showbiz issues, no, yung mga showbiz reports, talagang alam na yung mga buong kwento, no. Hindi tayo nasa loob ng pamilya, okay? Kahit sabihin natin, alam na natin yung istorya, ganito, ganyan, okay? May mga bagay na sila lang ang tunay nakakaalam niyan, okay? Pero bilang publiko, even ako, even kayo rin, no? May ang nakikita natin ng pattern, no? May kapag paulit-ulit yung public drama, public statements, public pain, ganito. Natural lang na nagtatanong talaga ng mga tao, no? Kung talagang gusto mong maghilo, bakit laging public? Diba? Bakit laging public? At doon pumapasok ang duda ng marami na baka may halo na image management, self-pity, o public din narrative. At harsh naman pakinggan, pero kailangan natin sabihin ito. Kapag paulit-ulit mo ilalabas sa publiko ang private pain ng mga anak mo, hindi ka nakakatulong sa reconciliation. No? Mas lalo mo lang pinapalayo sila.
Naiintindihan nyo? Di ba? Nag-gets nyo yung mas lalim kasi kung if ever na nilalabas yung kung private pa rin yung anak mo, no, hindi ka nakakatulong yung sa conciliation, no? Mas lalo mong pinapalayo. Di ba? Kung gusto mo talagang maayos, no, usapan mo sila ng tahimik. Mag-sorry ka kung kinakailangan, no? Aminin mo yung pagkukulang mo kung meron. Huwag mong gawing audience ang buong bansa. Di ba? Kasi, mga sorry ang tunay ng repentance, hindi maingay yan eh. Ang tunay ng pagmamahal, hindi lang kailangan ng camera, social media, post lang, Hindi na kailangan yan eh. Ang tunay ng pagbabago, hindi pinobroadcast, di ba? Hindi pinobroadcast, pinapakita yan. Okay, mga stories sa dulo na lahat ito, no? Ito lang malinaw para sa akin. Hindi issue dito sa apelyido dito, no? Symptom lang yan na mas malalim na problema. Ang totoong usapin dito ay relasyon, pagkukulang, emotional damage, accountability, at kung paano binubuo o nilawasak ng magulang ang tiwala ng anak na paglipas ng panahon. Kasi kung ang tatanungin, kung ako yung tatanungin dito, valid yung, lungkot ni Dennis, don't get me wrong, mga stories, don't get me wrong for me, valid naman yung lungkot, pero valid din yung mga distansya ng mga anak. Okay? Valid din yun. At kung may gusto talaga siyang mangyari na pagkakaayos, no? Hindi sapat yung pag-asang sana mag-usap kami. Hindi sapat yun eh. Dapat may kasamang totoong self-reflection. Minsan kasi ang tao hindi bakit ayaw nila sa akin? Dahil ang tanong kasi dito ano bang nagawa ko o hindi ko nagawa, di ba? Para umabot sa ganito, di ba? Kasi kapag nasagot na yan sa tapat na sarili mo, no? Baka doon pa lang, magsisimula ang tunay na healing, no? At para sa mga anak naman, hindi obligasyon ang reconciliation kung hindi pa sila healed, no? Pwede ka magpatawad ng hindi binabalik ng dating closeness, okay? Pwede kang magmahal mula sa malayo at pwede mong piliin ang peace mo kahit kapamilya pa ang involved dito. Well, diretso lang dito mga stories, ang pagiging ama ay hindi napapatunayan sa apelyido. Napapatunayan yan sa buong buhay na ipapakita mo bilang ama. Okay? Pero mga stories, anong masasabi niyo rito? Tama ba ang desisyon ni Claudia at Julia Allison ng apelyido Valdivia? Dapat ba talagang i-private na lang ni Dennis ang ganitong family issue? At posible ba magkaroon ng reconciliation ng magulang ng anak kahit sobrang lalim ng tampuhan or anything, di ba? Comment down below, babasahin natin yan. Syempre, syempre dapat magiging respetuhin na lang tayo. Okay? So, yun lang ako dito, for today's video, mga stars. Kung gusto nyo mga itong state of the poll, commentary, real talk, and mga critical thinking situations dito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa baba. At kung gusto nyo mauna sa mga videos, fresh from the rendering, be part of the Castores membership plan for as low as 39 pesos a month. Meron tayong 59 a month at meron tayong 399 pesos per month. So, yung 159 at 300, meron several na tayo mga videos sa fresh, yung mga membership video exclusive lang sa Castores, So, kung naka-avail kayo sa 159 at 399, mapapanood nyo yung iba sa mga videos doon. So, yun. Maraming sa'yo sa aking support dito, mga stores. As always, mga stores, thank you and have a great night, stores. Bye.